Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Ang nakaraan. Naalala ulit ni Hilso ang sinabi ni Jang na sinong nagsabi sa kanya na kailangan mong lumaban na parang pro, at hindi niya kailangan ng skills. Dahil dito, naisip din ni Hilso na hindi niya kailangang magmukhang cool kapag lumalaban. Kailangan niya lang gawin ang makakaya niya. Inutusan naman ni Kang ang mga kasamahan niya na habulin si Hilso. Habang tumatakbo, naiisip ni Hilso kung baliw ba siya dahil bakit siya makikipaglaban sa kanila dito ngayon. Habang may naglalaban sa fighting arena, bumukas ang pinto. Napalingon si Jang dahil pumasok si Hilso at sinabing gagawin niya na. Nagulat ang mga estudyante. At sabi ni Hilso na sasali na siya sa fighting arena. At dito nagtapos ang unang parte. Magsisimula ang pangalawang parte sa pagsunod nila Kang at ang mga kasamahan niya. Napangiti si Jang dito dahil mukhang masaya naman pala si Hilso sa inaakala niya. Nagsimula na ang laban nila Hilso at Kang sa loob na ng ring. May biglang nagsalita naman na lalaki na loser si Hilso, at dapat siya ang lumalaban kay Hilso at hindi si Kang. Naiinis siya sa arena na ito. Ang pangalan ng lalaki ay si Park Kyung-ho na number 2 sa gang ni Kang. May pumihil naman kay Park at sinabing hinaan ang boses niya dahil hindi lang naman sila tao sa arena. Tumingin sila kay Jang, at sinabi ni Park na alam niyang hindi lang sila ang tao dito, at kailangan nilang mag-ingat palagi. Sinuntok na ni Kang si Hilso, pinagtutuhod, at sinuntok ulit. Tinanong ni Kang kung may magagawa ba si Hilso kung makikipaglaban siya sa kanya ng one-on-one. Sinuntok ng mabilis ni Kang si Hilso at napatumba si Hilso. Sabi naman ni Kang na hindi siya makapaniwala sa mga losers at ang kanilang pagiging delusyonal. Sinuntok ulit ni Kang si Hilso ng malakas. Hinablot ni Kang ang damit ni Hilso, at tinanong kung pinagsisisihan na ba ni Hilso ito. Nakatingin lang ang isang mata ni Hilso kay Kang. Nairita si Kang dito at sinampal si Hilso. Sabi naman ni Kang na idiot si Hilso para gumapang pa nang hindi alam ang lugar niya. Dagdag pa ni Kang na kung loser ka, panindigan mo na lang ito. Tinanong ni Kang kung sa tingin ba ni Hilso ay mareresolba lang ang mga ito na parang nasa isang webtoon. Sinipa ni Kang si Hilso na napatalsik siya. Natatakot naman ang ibang nanonood dahil malakas talaga si Kang. Tinanong naman ng iba kung patay na ba si Hilso dahil mukhang meron silang narinig na bali. Naisip naman ni Kang na kung masyado ba siya naging excited dahil hindi pa patay si Hilso. Bumangon si Hilso at kinagulat ito ni Kang. Naisip niya na dapat knockout na si Hilso ngayon. Nilapitan ni Kang si Hilso at sinabing wag na siyang magpanggap pa dahil kapag pinush niya pa sarili niya, baka mapatay pa siya ni Kang. Tinanong naman ni Hilso na mamamatay ba siya kung ganito lang. Tinulak ni Hilso si Kang ng malakas. Inisip ni Hilso na wala lang ang lahat ng ito kapag kinumpira ang sakit na napadaanan niya hanggang ngayon. Natamba si Kang. Natuwa naman ang ibang nanonood dahil namangha sila sa galaw ni Hilso at nakakatuwa ang kanyang biglaang galit. Habang sinasakal siya ni Hilso, inaakala ni Kang na susuko na si Hilso, pero na-caught off guard siya. Susuntukan na dapat ng malakas ni Hilso si Kang, pero nauna si Kang manuntok. Tinanong ni Kang kung kailan pa makakasuntok si Hilso kung ganon naman kabagal ang suntok niya. Binwelo ni Hilso ang kanyang ulo, at nagulat si Kang dito. Naisip ni Hilso na kapag wala siyang lakas, gamitin ang kanyang tapang. Umatake si Hilso gamit ang ulo niya, at nagdugo ang ilong ni Kang dahil dito.
Namangha naman ang mga nanunood dahil malinis ang pagkakaatake ni Hilso, at mas masaya pa pala ito sa inaakala nila. Naisip naman ni Jiang na kahit nakakawala ng sakit ang adrenaline, siguradong nasaktan pa rin siya. At sigurado din na may lakas ng loob si Hilso sa ginagawa niya. Sinipa ng malakas ni Kang si Hilso. Napatalsik si Hilso at napatumba. Tumayo naman na si Kang at tinanong kung may death wish ba si Hilso. Sinubukan pero ni Hilso tumayo para lumaban kahit duguan na siya. Naisip ni Hilso na hanggang na kinakatakutan niya, ay ito lang ang maipapakita sa fighting arena na ito. Tuloy pa rin ang laban at madaming sumisigaw sa pangalan ni Hilso bilang suporta. Nanggigil na si Hilso, at tumakbo papunta kay Kang. Aatake na si Hilso habang iniisip na bakit siya natakot sa mga tulad nila. Pero nauna pa ring umatake si Kang, at ikinagulat ito ni Hilso. Nagsorry si Kang dahil hindi na siya papayag na ma-caught off guard ulit siya ni Hilso. Natapos na ang laban at ang panalo ay si Kang. Naglakad na paalis si Kang habang walang malay sa ring si Hilso. Sa susunod na panel, nagising na si Hilso at tinanong kung nasaan siya. Tinanong niya rin kung nahimatay ba siya. Pero kahit ganon, nagawa niya pa rin. Hindi niya naisip manalo una pa lang. Bamuelo lang siya na sana makatama siya kay Kang. Ginawa lahat ni Hilso ang makakaya niya. Pero nung oras na iyon, kung mas naging kalmado lang siya at hindi nagmamadali, hindi sana matatapos agad ang laban. Inisip din ni Hilso kung dapat ba tinarget niya ang lower body ni Kang katulad ng umpisa. Pero hindi rin, dahil hindi naman magpapaloko si Kang doon kung hindi siya pabaya. Naisip niya rin na kung sana malakas lang siya kahit onti. Sumilip naman bigla si Jiang kay Hilso, at napabangon si Hilso. Tinanong ni Jiang kung yumokay na ba ang pakiramdam ni Hilso. Tumingin sa paligid si Hilso at tinanong ni Hilso kung andito pa rin ba si Jiang nang dahil sa kanya. Sumagot naman si Jiang na bilang Student Council President, trabaho niya na bantayan ang estudyant na nahimatay. Dagdag pa si Jiang na ang arena ay hindi lugar para labanan ang isang tao hanggang mamatay. Ito ay isang lugar para protektahan ang mga estudyante. Napayuko si Hilso, at naglakad na si Jiang. Sabi ni Jiang na ngayon lang ito, at simula bukas, hindi na pwede si Hilso sa loob ng fighting arena dahil hindi na siya Six Gates High School student. Sinabihan din ni Jiang si Hilso na alagaan niya ang sarili niya. Paalis na sana si Jiang, pero biglang nagtanong si Hilso na kung ano ba ang kailangan niyang gawin. Napalingon si Jiang sa narinig niya. Biglang sabi ni Hilso na hindi siya magda-drop out, at nagmamakaawa siya kung ano ang kailangan niyang gawin. Napatayo si Hilso at sinabing, gusto niya rin maging malakas. Napangiti si Jiang dito at sinabing, ay training ang mahina ay isang trabaho din ng Student Council President. Nagulat si Hilso at tinanong siya ni Jiang kung handa na ba siya. Umatake ng malakas si Jiang, at nasaktan si Hilso. Tinanong ni Jiang kung ano ang pakiramdam, at mukhang mamamatay na siya. Sabi din ni Jiang na simula pa lang ito. Dagdag pa ni Jiang na tutulungan niya si Hilso na matiis ang mga suntok. Sa susunod na panel, naalala ni Hilso ang nakaraan. Mula noon, nagkataon lang na siya ang nataman ng lumilipad na tsinelas. Natakot ang magtatropa, at tinanong nila kung okay lang ba siya. Sumagot naman ang dating first year middle school na si Hilso na okay lang siya. Nagtinginan ang magtatropa. Ang sleeper incident na iyon ay ang nag-expose sa kanya bilang isang mahinang nilalang. Pinagtitripan siya ng mga lalaki, at pinagtatapak-tapakan. Naisip ni Hilso na naging mahinang nilalang siya na hindi man lang kayang protektahan ang sarili niya. Pero, ngayon, nagpapaturo na siya kung paano maging malakas, dahil ayaw niya nang mamuhay ng ganong buhay ulit. Kinaumagahan, masakit ang tagiliran ni Hilso dahil sa suntok ni Jiang kagabi,
at pakiramdam niya na may nabali dito. Naalala ni Hilso ang sinabi ni Jiang na hanapin siya tuwing break time dahil magiging malakas siya kapag patuloy niyang gagawin ito. Naisip ni Hilso na kung si Jiang lang ba ang makakapagpalakas sa kanya. Ilang saglit lang, may tumawag kay Hilso at napalingon siya. Ito pala ay si Jane at akala niya nahihinto na si Hilso. Sabi naman ni Hilso na nag-iba ang isip niya dito. Natuwa naman si Jane dahil mukhang nagustuhan ni Hilso ang fighting arena. Inakbayan ni Jane si Hilso at sinabing tumatapang na siya. Habang paakyat sila, napatigil si Hilso dahil si Kang at ang mga kasamahan niya ito. Naisip ni Kang na nagbabalik ang kanyang sandbag at malakas patignan. Kinausap ni Kang si Hilso na hindi niya ine-expect na babalik si Hilso. Tinanong naman ni Kang na kung gusto ba ni Hilso na higantay. Binulungan ni Kang si Hilso at sinabing, dapat alam ni Hilso ang lugar niya dito. Dahil pwedeng mapatay na ni Kang si Hilso sa susunod. Umakyat na ang dalawa at bumaba na sila Kang. Tumingin si Jin kay Hilso na para bang na-concern si Jin. Naiinis si Hilso at inisip na, magiging malakas siya para hindi siya matalo sa tulad nila. Hapon na, at duguan si Hilso. Puro suntok si Jiang sa kanya, at sinasabihan ni Jiang si Hilso na panatilihing bukas lang ang mata, at dapat wag matakot at tignan mabuti ang kamay niya kung saan tatama. Hinablot ni Jiang ang damit ni Hilso at sinabing, hindi pwedeng lumaban si Hilso hanggang sa matapos ang training nila. Natakot si Hilso at naisip niya na, hindi pwede dahil paano naging training ito. Ilang araw na sila nagte-training ng ganun lang sa rooftop ng school. Puro atake at suntok lang si Jiang kay Hilso, habang duguan at puro sakit na ang nararamdaman ni Hilso. Tumalsik si Hilso at naisip na, lahat ng nangyari ay isang one-sided beating. Sa fighting arena, makikitang nakipaglaban si Kang at nanalo pa sa laban. Nagkukwentuhan naman ang mga nanunood at sinabing, walang awa na si Kang simula nung laban nila ni Hilso at mukhang nasaktan ang ego niya. Dagdag pa nila na sino makakaalam kung ano magiging resulta noon kung tumama talaga ang ulo niya, dahil ang kahinaan ni Kang ay headbutting, at huwag pakalimutan ang barf attack ni Hilso. Narinig ito ni Kang at tinawag ang lalaki. Tinanong ni Kang ang lalaki kung talagang confident siya, bakit hindi niya kalabanan si Kang. Nagulat ang lalaki at puro sorry na lang. Naglakad na palayo si Kang. Tinanong naman niya ang mga kasamahan niya kung nakita ba nila si Hilso ngayon. Sumagot naman sila na hindi nila nakita si Hilso mga nakaraang araw pa kahit sa mga break time nila. Hindi rin nila maisip na dadating si Hilso dito sa arena. Sabi naman ni Kang na hindi ba't parang nireject niya na rin ang arena kung ganon. Biglang naisip si Kang ang anunsyo dati ni Jiang na ang freshman na si Hilso ay hindi napaprotektahan pa ng arena. Napangiti si Kang at sinabing may idea siya para kalabanan ang mga mahihina. Sa susunod na panel, tumatakbo si Hilso at hinihingal na siya. Iniisip niya ang mga naging training nila ni Jiang, at tinanong niya kung magiging malakas ba talaga siya sa ganong klaseng training. Hindi pa iyon enough para kay Hilso, at magiging malakas pa siya at mabilis. Ilang saglit lang, may paparating na mabilis na motor kay Hilso, at tinamaan siya. Pinalibutan siya ng 3 motor at sinabing, ginasgas ni Hilso ang motor niya. Bumaba ang lalaki at sinabing kailangan nila ng diskusyon, dahil ang motor niya ay nasira dahil kay Hilso. Aabutin ito ng 5 million won para maayos ito at kailangan ito bayaran ni Hilso. Sabi naman ni Hilso na paano niya maibibigay ang ganong halaga out of nowhere, kahit siya naman ang bumangga kay Hilso. Sinabunutan ng lalaki si Hilso at sinabing mukhang loser si Hilso. Sinuntok ng lalaki si Hilso at tinanong kung i-scam ba siya ni Hilso. Napatumba si Hilso.
Sabi naman ng mga kasamahan ng lalaki na sila ang witnesses at si Hilso ang may kasalanan. Tinuwanan din si Hilso dahil tumalsik siya sa iisang suntok lang, at mukhang kahit sila ay kaya siyang suntukin. Napaisip si Hilso, pero nagsasalita pa rin ang lalaki sa kanya at sinabing makinig si Hilso sa kanya at sumagot. Nagtaka si Hilso kung bakit hindi na siya natatakot ngayon. Tumayo na si Hilso at kinakausap pa rin siya ng lalaki. Sabi ng lalaki na sa tingin ba ni Hilso na humihingi talaga siya ng 5 million, dahil ang ibig sabihin lang naman nun ay ibigay lahat ni Hilso ang pera niya ngayon at pati na rin sa future. Naalala naman ni Hilso na palagi siyang ginugulpi ni Jiang. Inalis ni Hilso ang kamay ng lalaki, at mabilisang sinuntok ni Hilso ang lalaki sa muka. Sabi pa ni Hilso na bakit niya ibibigay ang pera niya sa isang tulad niya. Dagdag pa ni Hilso na hindi na siya natatakot pa. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng King of Violence. Salamat!